Title of our message, 393, Prayer Within Me. So before that, let's read again po Genesis 2:7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. This shows how God created us humans, tayo pong mga tao. Pinapakita dito ng Panginoon kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, para lang po tayo ay magkaroon o tayo ay mabuhay sa mundong ito. Diba? And this also shows kung gaano kamahal ng Panginoon ang kanyang mga nilikha for Him to give His Spirit. Kasi sinabi po dyan, diba? Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ibig sabihin po nito, shinare ng Panginoon sa atin yung pag-ibig niya sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen? Amen. So, from 393, do you have your pamphlet po? You have your pamphlet po? Nakalagay po dyan yung 393 prayer natin. I-discuss po natin yan isa-isa so that you can enjoy talaga po yung ating 393 prayer. So, from the first po, I believe that the triune God is my God and is with me. So, it says triune God, Trinity God. Kailangan nating malaman, ilang linggo na po natin pinag-uusapan ng tatlong persona ng Diyos. Sino po dito hindi nakakakilala sa tatlong persona ng Diyos? Kilala po ba lahat? Amen. Hallelujah. Salamat Panginoon. If you know the triune God, then okay na, tapos na tayo. Father God, He is the one proclaiming the Word. Siya yung nagbibigay ng plano sa buhay natin through the Word. Through the Word of God. Second, Jesus Christ, He is the one who fulfills the Word. Ang salita ay nagkatawang tao. At ang tao, siya ang nagsakripisyo para sa atin sa krus na matay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. So, sino po ang tumupad sa salita ng Diyos? Si Jesucristo. Naunawaan po ba? And third, the Holy Spirit. He is the one who guides and works through the Word with power. Sinabi sa Acts 1:8, bago siya umakyat sa langit. Ano pong sinabi niya? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. That means na kahit na po si Jesucristo ay umakyat sa langit, nandyan po ang banal na Espiritu para kumilos sa atin. So, with the presence of this Holy Trinity, sa presensya po ng tatlong persona ng Diyos sa buhay natin, kapag in-enjoy natin ang tatlong persona na to, sigurado po nakikilos ang Panginoon sa atin, may po-proclaim niya ang salita sa buhay natin, mapupulfill ang salita sa buhay natin, and most especially, He is the one who will guide and work sa buhay po natin. And it will result po dito sa tinatawag na 5 powers. Ano po itong 5 powers na ito? Kabisado niyo ba yan, Remnants? Ano yung sabi dyan? May I be filled with the Spirit of the Triune God. May you fill me with spiritual power, intellectual power, physical power, financial power, and man power. What are these 5 powers na talagang kailangan po natin, mga anak ng Diyos? Number 1, spiritual power. Wala pa yan, Ben. Spiritual power. Ano po ba yan? It is the power and standard of the Word. Dito tayo laging magsisimula. Kailangan natin laging magtagumpay sa ating spiritual na buhay para tayo ay magkaroon ng spiritual na kapangyarihan. We cannot achieve this 4 powers o lahat ng power na yan kung wala tayong spiritual na kapangyarihan. And itong spiritual na kapangyarihan na ito, this is the standard of our start or beginning. Ibig sabihin, ang buhay natin laging nagsisimula sa spiritual na bagay. Ito po, even yung buhay natin, we are spiritual being. Tama po ba? Sabi doon sa Genesis 2:7, di ba po? Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon through His Spirit. Ibig sabihin, ang buhay natin ay spiritual. Ibig sabihin nito, kikilos lamang, mag-work lamang ang lahat ng bagay sa buhay natin if we achieve spiritual power. Amen? Amen. So, once we have this standard po ng spiritual power, kapag tayo nagtagumpay, ibibigay sa atin ng Diyos itong, intellectual. Sorry po, tayo po. Intellectual power. Ano naman po yung intellectual power? From the word intellectual.
talino ng tao. Kapag tayo nagtagumpay sa spiritual power natin, God will naturally give us the wisdom. Para saan po itong wisdom? Itong wisdom na ito for us to understand or discern God's will. Ibig sabihin ito, para mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. You discern God's will kapag naunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Makikita mo yung path na binigay sa iyo ng Panginoon, yung plano niya. Amen? Amen. So, kapag lubos nating naunawaan ang kalooban ng Diyos, when we understand the word correctly, by faith also, lahat ng decision ng ginagawa natin will surely come upon God's will. Lahat yan ay manggagaling sa kalooban ng Diyos. Next is physical strength. Diba po? Hindi naman pwedeng puro lang tayo wisdom. Kailangan natin ng katawan. Physical strength. Saan po nanggagaling ito? Saan po dapat natin gamitin ito? This is the power to carry out the mission given by God. Ibig sabihin ito, gagamitin ng Diyos yung buhay mo para matupad ang kanyang layunin o plano niya sa mundong ito. Amen? Amen. So, financial power. Sino may gusto nito? Amen. Talagang buhay kayo kapag talagang financial power, di ba po? Again, you have to, kailangan nyo muna maging matagumpay sa spiritual power. Ano po? Bago tayo makarating dyan. So, financial power, bibigay yan sa atin ng Panginoon. Bakit po? Bakit niya hindi bibigay yan? Gagamitin niya kayo sa plano niya. Gagamitin niya kayo for the mission of evangelization. Gagamitin niya kayo para matupad ang lahat ng layunin ng Panginoon. Kaya bakit hindi niya ibibigay sa inyo ang financial power? Amen po? Amen. So, lahat ng ito, pagkakalob sa atin ng Panginoon for the sake of evangelism. From the life of Joseph, we can see na yung buhay natin pwedeng gamitin ng Panginoon sa maraming paraan. Amen? Kaya huwag kayong panghihinaan ng loka kasi ang hirap lang ng pamilya ko. Kasi ganito lang ako, ganito lang kami. Hindi dapat natin i-degrade yung sarili natin kasi you have the identity of a child of God. Ang Diyos po ninyo ay mayaman. Ang inyong Ama ay mayaman. Amen? Kung hindi ka maniniwala, ay talagang mahirap tayo. Di ba po? Mindset ba? Diba? O, tawa ka na naman. Diba? Manpower. Meeting disciples who bear fruit in the field. Manpower, kailangan po natin ito. Lalo na sa church po natin. But I think ngayon, unti-unti binibigay sa atin ng Panginoon itong manpower nito. Ibig sabihin nito, nagtatagumpay na tayo sa spiritual power natin. Amen? Amen. So, lahat po ng yan, ipagkakalaw po sa inyo definitely ng Panginoon kasi kayo po ay mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, kung magtatagumpay kayo sa paghawak sa Holy Trinity o the Triune, wala kayong choice kung hindi enjoyin po itong 5 powers na ito. Sarap pakinggan. Wala akong choice. Enjoyin ko lang ito. Diba? Salamat, Panginoon. So, second, 393 prayers. Sunod na tayo sa 9. Medyo mahaba to, pero paiksiin natin. So, yung 9, it means 9 settings. Ano po itong 9 settings na ito? Number 1, dun sa 9 settings, is yung 3 settings or 3 lives. The image of God, the life of God, ano po ulit yung isa? The blessing of Eden. The image of God is Christ. Ang tanging kailangan lang natin sa buhay natin ay si Kristo lamang. Only Jesus Christ. Hindi po sa lahat ng tao nire-reveal ng Panginoon si Kristo. Dalawa, the life of God means the fullness of the Holy Spirit. Bakit kailangan po natin ito? Bakit kailangan natin isama sa panalangin yung fullness ng Holy Spirit? Kagaya ng sinabi ko kanina dun sa 3, dun sa pinaka-intro natin, number 1 natin, the Holy Spirit is the one who's guiding and working sa buhay po natin. Kaya kapag ang fullness of the Holy Spirit ay nasa atin, therefore, we will receive power. Anong klaseng power ito? Yung power na kumilos ang salita ng Diyos sa buhay natin. Yung power na kaya nating tapusin ang lahat ng bagay
ni Jesucristo sa krus sa ating mga kasalanan. Ganong klaseng power po ito. So, ano bang klaseng power? Sabi dito sa Genesis 41:38, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos? This is the kind of power na kailangan nating mga anak ng Diyos na kahit wala ka pang ginagawa, naglalakad ka pa lang o kahit nakaupo ka lang, nagniningning ka na. Amen? This is the kind of power na wala ka pang ginagawa pero nakikita ka nila na, uy, sobrang blessed niya, kasama niya ang Panginoon. Nakikita ko siya, uy, si Angelo, kasama niya ang Diyos. Tama ba, Angelo? Hello? Hi. Baba mo muna yan, te. Ayan. So, this is the kind of power na meron si Joseph na gusto natin mag-reflect din sa buhay natin. Na kahit wala pa tayong ginagawa, but by believing only in Jesus Christ, believing only sa Panginoon, sa Kanyang kaharian, nagre-reflect sa atin ang banal na Espiritu, ang Panginoon at si Jesucristo. Dahil po sinabi sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will become His witness. Ibig sabihin nito, naturally, when the Holy Spirit ay bumaba sa'yo, naturally na ikaw ay magiging saksi niya. Amen? Amen. Ibig sabihin ito, gagamitin ng Diyos ang buhay ninyo just to fulfill His Word. Amen? So, next is the blessing of Eden. This refers to the kingdom of God. Alam niyo po kung paano nilikha ng Diyos ang mundo? Ito po ay tinatawag na Garden of Eden. Sa Garden of Eden, nung nilikha ng Diyos ang tao, walang problema. Walang kagutuman, walang kahirapan, okay lang kahit nakahubad tayo. Dahil hindi nagmamatter yun noon. Namumuhay tayo ng masaya kasama ng Diyos. That is the blessing of Eden. And that is also the kingdom of God. Kaya lang ito po ay nawala sa atin. Kaya naman, kailangan natin palaging isama po yun sa panalangin natin. Na laging ma-restore sa buhay natin yung blessing of Eden. Kung saan walang kahirapan, walang kagutuman, walang problema. Tama po ba? Ang tanging ginagawa lang natin ay maging maligaya kasama ang Panginoon. Pero sa loob po ng kaharian ng Diyos, sinabi po dito sa Roma 14:17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos, ano po yan? Ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Amen. This is the true creation of God. Hindi po tungkol lamang sa pagkain o inumin. Kasi ang buhay po natin ay dapat maging matuwid. Paano tayo magiging matuwid? Sa pamamagitan lamang ng kaloob na Panginoon through the Holy Spirit. So, isa pa po sa binigay sa ating kapangyarihan ng Panginoon sa Hardin ng Eden o kaharian ng Diyos, yung kaya nating magpalayas po ng demonyo. Kaya natin magpalayas ng masamang espiritu. Kaya natin magpalayas ng mga hindi magaganda o negatibong bagay sa buhay natin. So always proclaim the name of Jesus Christ. This is our identity. So kapag pinangawakan natin si Kristo, ang kaharian ng Diyos, ang banal na espiritu, ang buhay ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, at ang hardin ng Eden, marirestore po sa buhay natin. Amen? Amen. So, number 2, dun sa three settings, yung 3 transcendence. Ano pong ibig sabihin ng 3 transcendence? Ito po yung paraan para mapanghawakan natin yung contents ng gospel. Paraan para mapanghawakan natin ang salita ng Diyos. Yan po ay nandyan sa 393 prayer. Kaya, intindihin niyo po, makinig po ng mabuti para ma-enjoy niyo po itong 393 prayer. Isa sa 3 transcendence po dyan. Number 1, blessing of the throne. Second, ano po yan? Time and space. And pangatlo, 237, light. So, lahat po ng yan ay paraan para ma-enjoy natin ang salita na
Diyos. So, sinabi po dito sa John 1:1 na pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. Kaya dapat po, enjoyin natin ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Kapag ginawa natin kapag ginamit natin ang salita ng Diyos, ito ay kikilos sa buhay natin dahil ang salita ay buhay at mabisa. Amen? Amen. So, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya. Bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya ay puspos ng kagandaang loob at ng katotohanan. Ang salita ay nagkatawa tao. Nakasama natin, naramdaman natin ang Kanyang puspos na kapangyarihan, kaluwalhatian. Kaya naman, binigay sa atin si Kristo para siya ay ating panghawakan bilang ating tagapagligtas. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi kanyang narinig at ipinahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. This is the power of the Holy Spirit. Nung si Jesucristo ay umakyat sa langit, we receive the Holy Spirit. He is the one guiding and working sa buhay natin. He can also teach us kung anong gagawin natin para sa future by doing things in the present. So number 2, transcendence time and space. Ito yung kaya nating maglakbay through time and space. Ibig sabihin ito, alam niyo yung word na nothing is impossible. Amen. Kinakanta niyo yan, Remnants, di ba? Nothing is impossible. Ibig sabihin ito, kayang maglakbay ng Diyos through time and space. Even your prayer, yung panalangin ninyo, when we use the Word of God in our prayer, kaya nitong maglakbay ng time and space. Kaya nitong makarating sa ating future. Kaya, very important na pinapanalangin nyo rin po yung mga sarili ninyo. Na mapanghawakan yung maigi ang salita so that you can be guided sa inyong future. Amen? That is the power of God. Kapag pinanghawakan natin ito, itong 3 lives na ito, si Kristo, Holy Spirit, and Kingdom of God, at pinanalangin natin ito, yung time and space na tinutukoy po, lahat ng ito ay darating sa buhay ninyo. Next is 237 life. Pag pinahawakan natin itong 3 lives nito, si Kristo, ang banal na Espiritu, ang kaharian ng Diyos, and we enter into evangelism. Pag pumasok tayo in evangelism, yung liwanag ni Kristo na magliligtas sa 237 nation, darating po sa buhay natin. Bakit po? Sino po ba si Kristo? He has 3 titles. Tunay na pari, hari at propeta. Nasa po si Kristo? Nasa puso natin. Therefore, we can be called as little Christ. Bakit po? Dahil tayo rin ay mga hari, pari at propeta. Tinatawag tayo ng Diyos for us to let others know about Christ. To let them know na ang tanging daan ay tanging si Kristo lamang. To let them know na kailangan nilang malinis sa kanilang mga kasalanan through Jesus Christ. To let them know na they are controlled by Satan at kaya lamang nilang, magagawa lamang nilang makalaya through sa pamamagitan ni Kristo kapag pinanghawakan niya siya. Amen? Amen? Amen. So, tandaan niyo po yan na lahat ng yan ay nasa 393 prayer. Kabisado niyo na ba? Amen. Mamaya magme-memorization tayo. So, number 3. Number 3 sa ating 9 settings. After nyan, yung last na, 3 unprecedented response o in Tagalog, wala pang nakagagawa o walang katulad na kasagutan. Sino may gusto nun? Sino mo may gusto? Yung kasagutan na ikaw lang ang meron. Amen. Amen. Sino mo may ayaw nun? Lahat tayo, di ba po? Look at the life of the 7 remnants. Yung mga disciple ni Kristo. All of them, they are used by God and lahat sila, they receive unique answers. Katulad ni Samuel, pinahinto niya ang araw at ang buwan. Because he believed in God. Di ba po? Si Joseph, isang alipin, naging governor. Si
Moses, ano nangyari? Mamamatay tao, pero he was called by God para palayain ang mga Israelita sa Egypto. That is unique answer. So kayo mga remnants, I believe, kayong mga naririto, you will also receive unique answer. So, this unprecedented response, kapag ito ay dumating sa atin, kapag na-receive na atin ito, ibig sabihin ito, wala tayong choice kung hindi maging victory. Amen? So, what are these unprecedented response na matatanggap natin? First, una sa atin, me. Kapag na-receive natin ito sa ating mga buhay, God will use you, ano po yan? As the main character of 237 Healing Summit. God will use you para magkaroon ng healing itong 237 nation. And second po, na nakakatanggap nitong unprecedented response is yung ating mga simbahan. Simbahan. Diyan po. This unprecedented response that comes to the church is the place where disciples are raised through worship and the sermon from the pulpit. Ibig sabihin, aside from you, the church is also receiving this unprecedented response. Kaya you are blessed kapag ikaw ay pumupunta sa church. Sino na dito nakatira sa church? Sino yung nagsabi sa akin na remnant? Sa church na po yata kami nakatira. Si Mika. Bumibisita na lang daw siya sa bahay nila. Number 3, field. The third one na nakaka-receive po ng unprecedented response is field. This means na yung pagkilos ng Panginoon ay tinatanggap sa field po. Ibig sabihin, when we are in the church or when we are in the field, definitely makaka-receive tayo ng answers. So, number 3. Last one po, last one. 3 ages. 3 system. Tapos sa sign is 3, 9, and 3. So, these 3 ages are called 3 system of evangelism. So, the blessing of the throne is realized through evangelism. Ibig sabihin ito, lahat ng pagpapala sa trono ng Panginoon, makikita nyo lamang sa loob ng evangelism. Kaya, minsan po nakikita ko yung mga remnants natin sumasama sa Biason. And yung mga Biason remnants natin, talaga naman, they are growing too fast, pero lumalaki sila na merong gospel. Parang hindi naman daw lumalaki. Si Pastor Rob. True enjoyment sa salita ng Diyos is when you are enjoying evangelism. So, this 3 system, ang truly nakakatanggap ng blessing of the throne na ito ay 3. Pastors, church officers, and mga remnants. So, sa mga pastors, through a system centered on the pulpit and pastors, we can enjoy the age of saving the church. Ibig sabihin, through our pastors, na ililigtas natin ang mga simbahan at ang mga disciples, ang mga remnants. And through our church officers, through this system centered on the field and church officers, we can enjoy an age of saving the field. Through our church officers, na ililigtas din natin ang ibang tao. At ang ating field, ang mga regions, di ba po? At ang ibang lugar. And number 3, the blessing of the throne through the remnants and assistant pastors. Through a system centered on the remnant and assistant pastors, may enjoy natin yung age ng saving the future and the world. Walang future kung walang remnants. Kaya dapat mahalin niyo po yung mga remnants kahit na makukulit yan. Dapat nyo silang mahalin. Sinong magmamana nitong gospel na ito kung wala sila? Sinong magmamana nitong 393 na ito kung wala ang remnants, kung hindi natin sila mamahalin? Amen? Amen? Parang ayaw nyo magmahalan, ha? Amen? Sa pilitan. So, in our conclusion, enjoy the 393 ko. Enjoy 393. Uy, ang saya nila. Saya nila. Enjoy 393. Tapos na. Amen. True concentration, evening, morning, daytime.
So, sa evening, gabi pa lang, enjoy niyo na ang salita ng Diyos, manalangin. Pag-isip niyo sa umaga, manalangin pa rin kayo, continuous yan. So, we will receive assurance and doon magsisimula ang salita ng Diyos sa buhay ninyo. And sa evening, ay sa daytime, confirmation, that is the time na you will go to the field. Iko-confirm ninyo yung salita ng Diyos. So, i-connect nyo ang lahat ng bagay sa panalangin at enjoy nyo ang lahat ng bagay sa panalangin. Amen po. Amen. Palapakan natin ng Diyos. Amen. Amen. Sa ating pagkatapos po, tayo po yung manalangin using our 393. Let's pray po. I believe that the Triune God is my God and is with me. May I be filled with the Spirit of the Triune God. May you fill me with the spiritual power, intellectual power, physical power, financial power, and manpower. May you come upon me as a blessing of the truth, transcending time and space, and the light of 237 nations, so that the image of God, the living breath of God, and the blessing of Eden in me will be restored. May you give the unprecedented answer to me, church and field. May I be a witness to the blessing of saving 3 ages that saves the church together with the pastors, the fields together with the church officers, and the world together with the remnants. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Maraming salamat sa inyo.